Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher, Baro po Mansano. At tayo po muna magkaisa pong dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya sa panandalangin aming minamahal tinagkalan ng Pastor Evangelista, Willie Armeda, and the Prophet of God. Minsan pa kami nagpupuri ng kapasalamat sa bawat yugto ng aming banal gawain, pinagpalat nilangisan sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitan. Patuloy ka na sa amin sa tutuwin ng O Diyos. Hallelujah. Subalit bago po yan, minsan pa kami buong pagsusumamo, buong pagpapakumbaba. Himingi ng kahabagan ng kapatawaran sa lahat na gawa namin pagkukulang, pagkakamali, pagsalansan sa mga kalooban. Patawaran mong bawas sa amin, O Diyos. Hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay sa kanang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, daluyan, spiritual pala, at simple ka ba na matindihan, inibig ng mga baguhan, mga bisita matatihan, maging sa aming beloved webcast viewers, sa aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, at aking sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, demons of hindrance, the downs and unbelief, cast out from them and bind the power of darkness. Our Lord, we pray. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Kristo at unagit sa lahat, ako na nagpapaabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Willie Armeda, the end time love of God. We love so much, Mama Pastor, and we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable San Pastor Luis Almeda, and greeting as well to all the beloved children, considered whole Almeda family, at sa lahat po natin minamatin ibig ng mga kapatid, mga kapamanggawa, sa lahat po natin minaibig ng mga bisita dito ngayon, magiging sa ating mga beloved webcast viewers toward the world, particular po dyan sa bansang Amerika, beloved Ted, beloved Mr. Luke Smith, sa kanilang mga anak, at sa mga anak din po natin, beloved Mr. Post, beloved Tini sa bansang Amerika, sa lahat ating mga kapatiran na nakantabay sa ating pong banal gawain sa buong mundo. Magandang hapon po and welcome to the Royal Palm of God. Amen. Praise the Lord. Beloved saints of God, many people today, not only here in the Philippines, but throughout the world, because of the ignorance of the Word of God, they committed a lot of sin in the sight of a loving God. Not knowingly, all those things that they have done, it will give account to our loving God. Lahat ng mga tao may inibig ko sa hindi pagkakaalam ng salita ng Diyos at sa pagwawalang bahala ng salita ng ating mahal na Panginoon, sila po'y nakagawa ng maraming kasamaan, kasalanan sa harapan ng Diyos. Sa hindi nila pagkakaalam na lahat ng kanilang ginawa, mga inibig ko, ito po ay ipagbibigay sulit nila sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya kung ating pong mababasa sa ating pong unang verse, ating beloved Kuya Doc, from the Epistle of Romans chapter 14, verse 12, kaya nila po. The book of Romans chapter 14, verse 12. So then, every one of us shall give account of himself to God. God bless you po. Mga taga-Roma, Kapitulo 14, versikulo 12. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon, and God bless His Word. Ang sabi po dito, mga inibig ko, sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Sapagat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ng bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Kaya nga mga inibig ko, ito po hindi pagkakaalam ng maraming tao, may inibig, na sila po ay magbibigay sulit sa banal na harapan ng ating mahal na Panginoon sa mabuti nilang ginawa o sa mahasama. Yan po ay kanilang ipagsusulit, may inibig ko. At tayo po ay binigyan ng free will, binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos upang sundin natin kung ano yung tama at hindi, mga inibig ko. Kaya nga, Biblia mismo nagsasabi
nasa Deuteronomy chapter 30, verse 15, See, I have set before thee this day life and good, and death and evil. Ako'y naglagay ng utos sa araw na ito, buhay at mabuti, at kamatayan at kasamaan. Kaya nga, mga inibig ko, dito binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos kung ano yung ating pipiliin na buhay. Kung magandang buhay ba o masama, mga inibig ko, tayo ang binibigyan ng kalayaan para pimili, mga inibig ko. Kaya kung tayo po ay tatalimod sa sagawa ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mararanasan natin ang grabing pagpapalang physical, material, lalo higit sa spiritual na pagpapala. Sa mga ating napakinggan ng mga patutuo kanina, mga inibig ko, na kung saan ang mga wasak na tahanan dahil sa mga matitindi mga bisyo, ang iba po ay andyan ang mga karamdaman na wala ng kagalingan, na ito po ay talagang wala ng kalutasan sa larangan ng medisina, mga inibig ko, at iba naman po ay sinyatgan, mga inibig ko. Subalit nandun nakita natin yung kabutihan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung tayo po maglilingkod ng katapatan, mararanasan po natin ang grabing proteksyon, pag-iingat ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lagi nating alalahan lahat ng ating ginagawa, sa mabuti o sa masama, may inibig ko. Yung ating nagawang kasamaan dati nung wala pa tayo sa ating mahal na Panginoon, tinanggap natin ang ating deklarasyon buhay na tayo nabaptisman sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yung po'y wala na, may inibig ko. Sapagkat nilinis na tayo ng ating mahal na Panginoon. Subalit simula nang tanggapin natin ating deklarasyon buhay, tayo mabaptisman sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, doon na po nagsimula, mga inibig ko, lahat ng ating mga ginagawa. Sa mabuti ito ay sa masama, mga inibig ko, ito po ay recorded. Makikita mo yan, mga inibig ko, iaharap sa iyo ng mahal na Panginoon yan pag ikaw humarap sa Kanya sa oras ng paghukom ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya panghawakan po natin ng mainam ang salita ng ating dakilang Diyos na buhay. We have to meditate the Word of God day and night. Itong banal na kasulatan ito, ating lating bubulay-bulayin yung mga turot aral na itinuro sa atin ng ating dearly beloved parents in the Lord. Ito po ay ating panghawakan sapagat dito po ay may magandang buhay. Kung tayo maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Subalit kung tayo tataliwas at lilihis, mga inibig ko, makakamtan naman po natin yung pong kapahamakan, yung salot na nagmumula sa ating dakilang Diyos na buhay, mga inibig ko. Kaya nga, mga inibig, sabi ng banal na kasulatan, ito'y warning, mga inibig ko, sa atin na naglilingkod. Hindi dito pinag-uusapan kung ikay bimilang na ng dekadang panahon, mga inibig ko, baguhan ka man. Bagkus ito bebalasabaw sa atin, na sabi, doon daw sa mga palaaway, doon sa mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, ay ang galit ng Diyos ang kanilang mararanasan. Ano po sabi po dito sa Romans chapter 2 verses 8 and 9? Kanilaman po. The book of Romans chapter 2 verses 8 to 9. But unto them that are contentious and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath, tribulation and anguish, upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also of the Gentile. God bless you po. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 2, versikulo 8 at 9. Datapwat ang sa mga palaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkos nagsisisunod sa kalikuan, ay kagalitan at kapuotan, kapigatian at kahapisan, ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama ng Hudyo una-una at gayon din ng Griego. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid. Everybody praise the Lord. So maliwanag, mga inibig ko, sa mga hindi sumusunod sa mga utos at kahatulan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang kanilang makakamtan? Kundi yung kagalitan at kapuutan ng Diyos, maging ang kanilang kayamanan ay hindi makapagliligtas sa araw na yan, mga inibig ko. Isipin na lang natin, mga inibig ko, yung nakalipas na mga ilang taon. Dito makikita natin na kung saan mayaman, mahirap ay walang nakaligtas sa galit ng ating mahal na Panginoon. Yung Yolanda na bagyo na yan, mga inibig ko, na kumiti na napakaraming tao sa ating bansa, mga inibig ko. Subalit doon sa mga anak ng Diyos, na patuloy na naglilingkod ng buong katapatan, isinasagawa ng 100% ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga inibig ko, yung mga tulot araw ng propeta ng Diyos ay patuloy natin pinanatilihan. Mga inibig ko, anong naranasan natin? Bagamat sobrang lakas ng bagyo na yan, mga inibig ko.
Subalit ating mga kapatiran, sila ang mga nagpapatotoo. Ang kanilang mga bahay na dapat ay mababakbak na minibigay, ito iningatan ng ating mahal na Panginoon. Yung mga panahon na kung saan ay sa hating gabi may wala na silang makakapitan ng mga anumang mga bagay, isipin niyo po, yung isa nating kapatiran, may nakapitan. Yung isa, puno ng papaya. Alam naman po natin, puno ng papaya, gano'n lang po karupok yan. Kumpara doon sa mga nara na halos hindi mo mayakap ang laki, mainibig ko. Yun ay nabubunot. Subalit sa ating mga kapatid, mainibig ko ay inililigtas sa ating mga punoon. Sila ay iningatan ng Diyos na hawak-hawak yung puno ng papaya na yan. At mas meron pa, mga inibig ko, yung puno ng kamatis. Isipin mo yan, mga inibig ko. Doon lamang sila nakakapanguyapit, mga inibig ko. Iniligtas sila natin mga Panginoon sapagkat sila po ay naglingkod at tumalima, isinagawa ng 100% ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon ang tanong, mga inibig ko, bakit po ba ang tao'y nananatili sa paggawa ng masama? Ano po sabi ng banal na kasulatan? Dito po sa Romans chapter 2 verse 5, kaya nilaman po. The book of Romans chapter 2 verse 5. But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. God bless you po. Dito po sa aklat ng Roma Kapitulo 2, ang talata ay 5. Datapwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuutan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. Amen. Amen. Everybody praise the Lord. So yung tanong natin kanina, bakit po ba ang tao'y nananatili sa paggawa ng masama? Nasabi ng ating nabasa, minibig ko, dahil po sa katigasan ng puso ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kaputan ng paghuhukom ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya pag ang puso po ng tao, mga inibig ko, ay tumigas na, ando na po mga inibig ko, lagi yung puot, yung galit, mga inibig ko, hindi na niya magagawang magpatawad, hindi na rin niya magagawang magsisi sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang dumarating, mga inibig ko, ay yung kapuutan, yung galit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano yung galit na yan? Ito po mga salot na dumarating sa mundong ito. Yung mga kalamidad, mga inibig ko. Yung kahirapan, yung giyera na ito, mga inibig ko. Ito'y mga bagay na kung saan ito'y galit ng ating mahal na Panginoon. Subalit lagi nating alalahanin, ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig ay walang kasiyahan sa kamatayan ng mga taong masama, kundi mga tao magbalik loob at magsipagsisi at magpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya't pag hindi po natin iningatan ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, titigas yung puso mo. Ayaw mo na sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Nandiyan na lagi yung inis, galit, mga inibig ko. Kaya, kinakailangan yung puso natin, kinakailangan ito'y lagi natin alalahanin, mga inibig ko nung tayo na baptisman sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Yung puso nating masamang ito, na pagkaitim-itim sa paggawa ng kasamaan, may inibig ko, ito po'y ginawang dinalisay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya panatilihin po natin yan, yung turot aral ng propeta ng Diyos, the whole Almeida family, kung paano tayo tinuruan maglingkod ng buong katapatan without any mental reservation, but rather with open heart, panghawakan natin kaligtasan, yung ating pananampalataya, ingatan natin na mainam ito, mga inibig ko, hanggang sa lalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin sa dadakilang Diyos, bakit mo ako pinabayaan? Tayo ang nagpabaya kasi, mga inibig ko. Kahit minsan, ang Diyos hindi nagpabaya sa atin, bagamat minsan tayo nagpapabaya, pero ang makapangyarihan kami ng Diyos ay laging nandyan sapagkat punong-puno ng pag-ibig ang ating mahal na pananampalataya sa kanyang pagkagalit, mga inibig ko. Binibigyan lagi tayo ng panahon upang makapagbalik loob, makapagsisi sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At lagi natin alalahanin, lahat ng ating ginagawa, ito hindi lingid sa Diyos. Makapagtago ka sa kaibigan mo, sa mami mo, sa tatay mo, sa mga friends mo, mga inibig, pero kailanman, you cannot hide from the eyes of the loving God. Laging nakatingin sa iyo yan, nakamulagat. Kaya maglingkod po tayo ng buong katapatan. Ngayon, ano po ipinagagawa ng ating mahal na Panginoon na dapat nating gawin?
upang kung darating man, anytime now, na tayo harap sa hukuman ng ating mahal na Panginoon sapagkat lahat ng ating mga ginawa, mga inibig ko, simula nang tayo mabaptiswan sa tubig sa pangalan ng ating dakilang sa buhay, recorded na po yung mga ginawa natin. Kaya siguraduhin natin yung timbangan. Alam mo yung timbangan nung sa Hall of Justice, mga inibig ko? Kailangan yung timbang mo, yung mabuti laging puro abante ka. Kung maaari, wala na dun sa mga nagawa natin mga masama, mga inibig ko. Lagi tayong maglingkod ng buong katampanan. So ano pinagagawa natin mahal na panahon? Ano po sabi dito sa Acts chapter 17 verse 30 and 1 John chapter 1 verse 7. Magkasunod ito pong basahin, kaya lamang po. The book of Acts, chapter 17, verse 30. In the times of this ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent. First book of John, chapter 1, verse 7. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin. God bless you, Mr. Tagalog. Ang mga gawa, Kapitulo 17, versikulo 30. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos na dapat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Dito po maminawan sa unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 7. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus ng kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody praise the Lord. So simple lamang ang pinagagawa ng ating mabait na Diyos na buhay na dapat gawin ng lahat ng tao maging sa mga ilang Kristiyano na urong-sulong sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito, pinalipas na ng Diyos lahat ng kahangalan ng tao at inuutos ng ating mabait na Diyos na buhay. Nasaan ka man dako ngayon, maging sa ibang, nasa Europa ka, nasa Amerika ka, nasa Middle East ka, inuutos ng mahal na Panginoon. Ang sabi dito, mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mga pawi inyong makasalanan. Magpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At huwag po nating isipin na ang dakilang Diyos ay katulad ng gintong Diyos-Diyosan na pilak at ginto, kahoy, may inibig ko. Hindi po yan. Yan yung dala ng Roman Espanya rito na sabi nga ng Roman ng Revelation 9:20, yan po yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, may inibig ko. Sa demonyo po yan, pagsamba dyan, may inibig ko. Kaya ang salot, ang mga karamdaman, mga kaguluhan hindi nawawala dahil meron dyan, may inibig ko. So bakit ang Diyos ay dapat sambahin sa Espiritu katotohanan na ito itinuro ng ating minamahal ginagawa ng Pastor Evangelista Almeda na siya ang Diyos na ating amasalatan na katawang tao, ang kanyang pangalan ay si Jesucristo, may inibig ko. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Magsisi, may inibig ko. Ito minsan hindi magawa ng tao, magpakumbaba sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Akala nila yung dapat pagsisihan lamang yung pumapatay, yung nangangalunya, mga inibig ko, yung nagnanakaw, whatsoever, mga inibig ko, yung damirpak na ikaw may inis, may galit ka, yung nagmumura ka, nagsasalita ka ng bad words, mga inibig ko. Yan po ay kasalanan na dapat pagsisihan ng lahat ng tao, mga inibig ko. Wala na yung pagkabahagi, pagkakampi-kampi, mga inibig ko, alisin natin yan sa ating mga puso't isipan, kailangan maging wise tayo. Ating minamahal, tinag ng Pastor, very wise. Laging iniisip, lagi ang pagbabalik ng mga panahon. Kaya nandun lagi ang pagsunod, pagtalima ng 100% sa kalooban ng harapan. At tayo ang naging bunga ng kanilang panalampag sa sakripisyo, pag-aayon ng mga inibig ko. Kaya panghawakan natin yung ating kaligtasan, yung ating pananampalataya, mga inibig ko. At ang sabi pa ng banal na kasulatan, tayo po ay lumakad sa liwanag. Paano tayo lalakad sa liwanag? Gaya na nasa liwanag, kailangan tayo po lumakad na nasa liwanag. Lumakad tayo ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal. Ibig sabihin, napakalaga po ng pagsunod sa lahat ng kanyang katulad, sa pagdalo sa bawat gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malipat man tayo sa ibang lugar, okay lang yan. Amen? Huwag mo sabihin, malayo naman. Kahit malayo yan, mararating mo yan pag iniibig mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Oh? Hindi dito pinag-uusapan yung layo, ang pinag-uusapan dito kung paano po tayo umiibig at tumatalima sa kalooban ng Diyos. Kaya napakalaga ng pagdalo, mga inibig ko. Do not forget the assemblies of the saints. Ito po yung napakahalaga. Sapagkat it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Isang kakilakilabot na bagay ang mahul sa kami ng Diyos na buhay pag tayo po yung nagpabaya sa ating pong
pagdalo sa gawain nating mahal na Panginoon. Maging sa ating mga bahay, mga inibig ko, kung paano tayo dumadalo dito, ganoon din ang suot natin para madama mo kaagad ang presensya ng mahal na Panginoon. Hindi pag nasa bahay ka na, nagluto ka pa, tapos kung ano pa yung ginagawa mo, dapat bago magsimulang gawain, preparado na yan. Kapag katulad ng ginagawa ng iba natin maraming kapatiran na talaga mga pong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Kaya madali mo madama ang matamis sa presensya ng Diyos, mga inibig ko. Kaya tayo po'y lumakad ng ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sa tuwing tayo dumadalo, dito po nahuhugasan yung ating pong mga nagagawang kasalanan. Because during our unguarded moments, nakagawa tayo ng mga kasalanan, minsan nga, kakasala ka pa nga, pero wag mong ulit-ulitin kapatid. Sapagkat inihayag mo, sayag na kahiyan ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maglingkod po tayo ng buong katapatan, isagawa ng 100% kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, magpakumaba tayo sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. At pag nagawa natin ang mga bagay na yan, mga inibig ko, doon sa mga nagsisipagtyaga, sabi ng banal na kasulatan, makakamtan mo yung pangako ng ating mahal na Panginoon. Dito po sa last verse, Romans chapter 2 verse 7, maghanda na po mga awit, manunugtog. The book of Romans chapter 2 verse 7. To them who by patient continuance in well-doing seek for glory and honor and immortality, eternal life. God bless you. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 2, versikulo 7. Sa mga nagsisipagtyaga sa mabubuting gawa, sa paghahanap ng kalwalatian at puri, at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord! Sa mga nagsisipagtyaga, ibig sabihin sa mga nagtitiis at nag-iingat, nagsasakripisyo at nananatili sa paggawa ng kabutihan ng dakilang Diyos na buhay, tayo po, yung gumagawa ng spiritual na mga sincirong tungkulin natin, ginagawa natin tumula sa ating mga puso, manibig ko, diyan nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Una, ginagawa natin ito para sa Diyos, para sa ating mga kapatid, sa ating mga kababayan, upang sila din po ay makalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Huwag po tayong maghimagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa tamang panahon, aani po tayo kung hindi po tayo magpapagod. Kaya sabi ito, magsipagtyaga kayo. Kaya ano po yung ating pagtitiyagaan? Isagawa natin ng 100% ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon at lagi nating alalahanin mga inibig ko. Lahat ng ating mga ginagawa, sa mabuti o sa masama, ito po ay tayo haharap. Ipagsusulit po natin yan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo mga inibig ko. At habang ating inimbitahan ang ating mga inibig na mga baguhan, mga bisitang, ngayon pong araw ng kaligtasan, ngayon pong araw ng pagtanggap. Amen, praise God. Habang ating inaawit ang papuring awiting ito, awitin po natin sa English at sa Tagalog, mga iniibig. Unawain natin ang papuring ito, I need you. Sa Tagalog, kailangan kita. Sige po, gawin natin panalangin ng awiting ito, mga iniibig. Sa ating mga iniibig ang mga bagal, wag po kayo maya, dito po kayo sa harapan. Dito po. Tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Siya ang Diyos na magdiligtas sa inyo sa oras ng panahon ng kabagabagan, sa panahon ng mga kasukanaan, mga giyera, mga inibig, mga salot, habang ating pinapupurihan ang ating pinamahal na Panginoon. Hallelujah. Gawin natin panalangin ng awiting. Tapos ating mga kamay, mga inibig. Hallelujah. Jesus, kailangan kita. Kailangan natin ating mahal na Panginoon. Kailangan ko Yes. ang pag-ibig mo. Habang ang binibigay mga kata sa class ko, preacher, Labar Joey. Kapagkat mo ako patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kapagkat mo ako patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, alam mo
puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod mo. Linisin mo, gamitin mo ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Jesus, nakapalain I need you. I need you. Oh, Jesus, have mercy now on me. Forgive me. Oh, Lord, forgive me. And I will be clean. Jesus, you are all familiar with my ways. There is nothing hid from you. Jesus, you know the number of my days. I want to live my life for you. Create in me a clean heart, oh God, that I might serve you. Create in me a clean heart, oh God, that I might be renewed. So fill me and heal me and bring me back to you. Create in me a clean heart, oh God, that I might serve you. Create in me a clean heart, oh God, that I might serve you. Create in me a clean heart, oh God, that I might be renewed. So fill me and bring me back to you. Create in me a clean heart, oh God, that I might serve you. Mga minamahal, habang nararamdaman natin ang presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi po nagkulang, kumpleto po at perpekto ang ipinapangaral po na sa atin ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children. Maiksing panahon na lang ang pagtitiis natin, mga minamahal ko. Nakakatakot ang malaglag sa kamay ng Diyos na buhay. Iniibig tayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children. Ganun na lang ang kalungkutan nila, mga minamahal ko, pag ang bawat isa sa atin, mga minamahal ko, ay naliligaw ng landas, nanlalamig, tumatalikod.
Ngunit grabing kagalakan nila pag nakikita tayo na on fire na nagpupuri sa ating dakilang Diyos, na nanatili hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Haharap tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan may malinis tayong puso, mga minamahal. Sayang ang paglilingkod natin, mga minamahal ko. Pagka sa bandang huli tayo ay bibitaw, tayo mawala pa, mga minamahal ko. Alalahanin lagi natin ang unang pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. At huwag nating isipin na may nagagawa tayo. Isipin natin na tayo'y laging nag-uumpisang gumawa sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung maramdaman natin ang presensya ng Diyos, iyan ang kagalakan natin, mga minamahal. Harap tayo sa ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Yes! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. God bless you po. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po magsabing, Praise the Lord. Maraming salamat sa napakatamis na banal na Espiritu ng ating dakilang Diyos na buhay. Sa ating mga minamahal na mga bisita, maging ating live webcast viewers at magiging kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kayo po ay pinagpala sapagkat alam po namin na ang ating dakilang Diyos ang nagdala po sa inyo dito sa tunay na gawain, ang JMCIM.
Nasaksihan niyo po yung mga himala, narinig niyo yung mga buhay na patotoo sa bawat tapat na mananampalataya. Ito ang pangako ng ating dakilang Diyos at yan din po ay magaganap sa inyo kung kayo po ay magpapatuloy sa araw na ito. Isuko nyo ang buhay nyo sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan, the 4 requirements of salvation, upang makasiguro po tayo sa buhay na walang hanggan. Una po ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao. Upang siya po'y namatay at nagdusa sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng maraming tao sa buong mundo. At nabuhay na maguli upang patunayan, siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Kailangan mong pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay. At hindi mo na babalikan kailanman. Kapag nakita ng mahal na Panginoong Hesus na tunay na nais mong totoong magbago upang maging banal sa kanyang harapan, magiging matuwid, tutulungan kanya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Hesus. Ito po para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Kaya pag inulubog kayo sa tubig, pag-ahon nyo po, pag talagang tapat po kayo, nakapagsisi na kayo, lubos kayong sumampalataya, pag-ahon nyo po, lahat ng kasalanan nyo, patatawarin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pang-apat ay ang bautismo ng banal na Espiritu. Siya ang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu sa iyo mismo. Sasayo ang kanyang banal na Espiritu. Nakita niyo po, naobserbahan niyo yung mga umiiyak, nanginginig, nagsasalita ng mga bagong wika. Yan po'y katibayan na ang banal na Espiritu ay siya ang nagbibigay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sinasabi po sa Gawa 2:38, mangagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya sa mga oras na ito, itaas nyo po ang inyong 2 kamay. Pumigit po kayo at yumuko, sumunod po sa panalangin ito. Amen. Praise the Lord. Sabihin niyo po, pinakamamahal na Panginoong Hesus, narito po ako, nagpapakumbaba. Humingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan at ako po'y nagsisisi. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. At hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Patuloy po na makipag-ugnayan at kami naman po ang mananalangin po para sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin ng aming minamahal at iginagalang na Pastor Evangelista Wildy Estrada Almeda, ang iyong huling propeta, salamat po sa mga kaluluwang ito na taus-pusong tumanggap sa iyo. Ang banal, patawarin mo po sila. Isulat mo ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dalangin po namin, dakilang Ama, iligtas mo rin po 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Pangawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Yamang
na isagawa na po ang pananampalataya at pagsisisi sa kasalanan, tinanggap nyo na po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kayo po ay magpabautismo upang makatiyak ng kaligtasan at lubos kayong patawarin ng ating dakilang Diyos. Ang gagawin na lang po natin, magpapatuloy po tayo maglingkod sa ating dakilang Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik. At ang lahat ng mga biyaya, lahat na yung panalangin, pakikinggan ng Diyos. Tutugon niya, idadagdag na lamang yan. Ngunit ang pinakamalaga po, yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa dahil nag-aantay na lamang tayo ng nalalapit na pagbabalik ng ating dakilang Diyos, sama-sama tayo doon sa inihanda niyang mansyon, ang langit. At ang pangako niya ay ang buhay na walang hanggan. Kaya, huwag kayong pumayag na kayo lang. Anyayahan niyo po ay yung mga kaibigan, lalo na po ang ating mga unsaved loved ones. Ipanalangin natin sila isang araw, kasama natin maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless you po. Amen and amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Prayer for the sick. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rap Blanco. Praise the Lord. God bless you, my beloved preacher. Praise the Lord, beloved Joey. Magkaisa po tayong dumalangin para sa lahat ng ating mga prayer request. Humingi po muna tayo ng tawad, mga minamahal sa ating mga pagkukulang. Magsisi po muna tayo. Dakila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal ang Panginoong Hesus sa pangunang panalangin ng aming kagalang-galang ng Malapastor, Evangelist Valdez, Estrada Medary, Time Prophet. Kami po ay naniklod sa iyong harapan, nagsisisi, nagpapakumbaba sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakasala. Patawarin mo kami, malapit. Tulungan mo kami, O Diyos, na aming po maisutop ng lahat mong kautusan upang maging handa sa iyong pagbabalik at gamitin mo rin po kami sa napakalawak mong gawain malapit sa pagligtas ng napakarami pang kaluluwa. Gawin mo kaming ilaw at asin sa liputan ito, mahal na Panginoon. Halo, dakilang pasasalamat, inaalay po namin sa nagkaloob ka ng totoong mamagulang sa iyo. Amin na mahal kinigal, mahal pastor, beloved mabadi, together with the beloved children, mahal po inangar ng buong katotohanan at narito kami pinagpala mong labas, mahal na Panginoon, at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah, patuloy na kalakasan na amin na mahal kinigal, mahal pastor, all beloved children, hallelujah, kayamanan, mahal na Panginoon, higit pa sa kayamanan ng buong mundo. May mga ngalaga sa amin hanggang sa na pagbabalik at patuloy ang papangaral ng isang ebanghelyo sa buong kinapal, mahal na Panginoon. Hallelujah, thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amin. Ilehans po natin ating mga sarili mga minamahal. Isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan, may karamdaman. Isipin na po natin mga minamahal, ating minamahal, kagalang-galang mga pastor, naglehans sa lahat ng ating mga loved ones, lahat ng mga kapatiran, buong mundo mga minamahal. At i-cast out po natin lahat ng masamang espiritu, karamdaman, problema, obisyo sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, spiritual problems, financial problems, COVID-19, unbelief and doubts, panic, glory, pride, lust, covetous, materialism, mga kainang bumabalik, cast out, poverty, cast out, cast out, cast out, cast out in Jesus' name, be healed, from our soul right now, be blessed in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Sir Richie, sa katugunan po. Sa lahat ng aming mga dalangin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bilang pasalamat sa ating malapit mami na mahal. Hallelujah. Tayo po ay magbabanggit ng napakamagparihang salita. Billion times sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Ang katagang Hallelujah. Praise the Lord. Sabay lukso may 3 beses. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. We love you so much, Lord Jesus. Glory, glory, glory to God. Purihin ng ating mahal na Panginoon. God bless you so much, mga mahal. Praise the Lord. At narito po our beloved ordained preacher, Dr. Rick Alarcon, for our announcements. Amen. God bless you po, beloved preacher, beloved Ralph. At mga mahal, bago pa ang ating pong closing prayer through our beloved brother, patuloy mga mahal, ang ating pong mga banalagwain, ang Jesus More Crusade, sa lahat-lahat po na ating pong minamahal na kapatiran at mag-isa mga baguhan, sa inyo po ay minamahal na webcast viewers sa ating pong banalagwain every Wednesday po, 12 p.m. up to 4:30, 5 in the afternoon po, and every Friday po,
12 noon up to 5 p.m. At ganoon rin po, araw po ng linggo ay maghapon po ang banalagayan ng Jesus Crusade. Mga minamahal, araw po ng linggo mula po yan alas 10 ng umaga ng linggo hanggang alas 4, alas 4:30 po ng hapon. Ang ating pong TV program, panoorin niyo po yan, ang Jesus Miracle Crusade. Mga minamahal webcast viewers po namin, yan po ay sa PTV4, sa Channel 4, Sabado ng gabi mula po 10:30 p.m. up to 12 midnight. Ang atin naman pang radio program, ang Jesus Miracle Hour, gabi-gabi natin mapapakinggan yan sa DZME, sa Radyo 1 po, mga Radyo 1, 15:30 po, sa AM 1530 kHz, AM on your radio dials from 11 p.m. to 12 midnight. Ang ating po website, www.jmcn.org. At maaari din po kayong tumawag sa mga nagnanais po nga magpapanalangin po o magpapayo po for prayer and counseling. Inyo po i-dial ang ating mga linya ng telepono 372-9194 and 8375-1148. At sa ating patuloy na pagkakulo, mga naman, sa magnanais po magbigay ng inyong po mga vows, inyong po mga pledges, yung tithes and offerings sa ating church bank account, yan po sa Bangko de Oro, BDO, Favor Branch. At ang pangalan po yan ay buong pangalan po ng ating pong banalagayan, Jesus Miracle Crusade International Ministry. It's a savings account. The number is 0003992-68577. Glory to God. Tayo po tumayo na po mga minamahal. At bago po ang ating closing prayer, ako rin po sa po aking minamahal co-pastor workers, advance happy birthday po to dearest beloved Minister Phil Awas. Glory to God. At mga minamahal, tumayo na po tayo. Akin na po yung binabilat ng panahon sa ating minamahal na kapatid, beloved Brother Woven, my beloved co-preacher. God bless you po, beloved ordained preacher, beloved Dr. Rick Alarcon. Tayo pimanalangin. Opo, dakilang Ama, Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat, sa matamis sa pangalan ng pinakamamahal po ni Jesus, sa unang dalangin po ng aming minamahal at inagalan na pastor, our dearly beloved and honorable evangelist, Wilde Estrada Almeda, your end-time prophet, kami pinagpupuri at papasalamat ng taos puso sa natapos sa banal na gawain na inyo pong nilingasan at pinagpala. Sa amin pong pag-uwi, pakaingatan niyo po, O Diyos, ang bawat isa at ihatid niyo po kami maluhati sa aming mga tahanan. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang lahat ninyong mga anak dito sa Pilipinas at sa iba't ibang dako sa mundo. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I
You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, our healer. Amen, amen, hallelujah. God bless you, my beloved brethren. We love you all in the Lord. Ingat po sa pag-uwi. Amen. Happy birthday, love. We love you.